puti-puti, oh. Look. Diba? So, minsan po ganyan. Yan. Flowers. Tapos, yan yung itatanim nyo. From, dito yung lalagyanan dati noon. Ilipat ko naman sa mas malaki. So, yung tinanim natin, na galing sa seeds. Ang ganda rin, oh. Look. So, ayun, mas naging fresh na pagkatapos ng ulan. Hello everyone, this is Sir Mr. Mini Dino Park and Garden and welcome back sa ating channel. And for today's video, i-check lang po natin yung ating mga plants dito. Nung nakaraan, meron tayong mga sinave na plants galing Laguna. Tapos yung mga nakalagay dito na house plants, dito sa may Fairy Godmother na garden na greenhouse. Katabi po niyan, meron ako ditong mga ilan, at ngayon gusto kong ayusin sila, i-check kung ano na yung nangyayari, tapos para magawa natin ang paraan yung mga sinave dito, tsaka yung mga kailangan pang ayusin. So samahan nyo ako ngayong araw na to sa pag-check nyan, and ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back. A month ago, nagsimula tayo maglagay dito ng mga house plants. Maganda kasi yung area na to. Medyo, yan, may harang yung init. Tapos, maganda yung panahon dito, At sabi ko, maganda lagyan ng house plants. Tingnan natin yung mga house plants natin at kamustahin yung mga nandito. So, ito na nga. At maganda na nag-check tayo ng mga plants natin every now and then para alam natin yung gagawin natin sa kanya. So here, ito yung mga sinave natin, yung Wave of Love. Tapos ito kasi magulo, parang gusto ko pagsama-samahin kung Anthurium foliage. Yan, kasi meron tayong sinave dito na Anthurium foliage, ang ganda. Pero ang problema dito, kasi ito nalagay siya sa init, so sunog-sunog yung dahon niya. Bala ko dito is yan, para makita yung, ayan, may mga namumuong mga puti-puti, oh. Look. Diba? So, minsan po ganyan talaga kapag halimbawang sobrang daming alikabok, tapos mababasa, ang tendency niya kapag nadiligan siya, nabasa, magkakaroon po yan ng buo-buo. So, kailangan linisin to. Dishwashing, pwede yan panlinis nyo, So, ganyan paglilinis ng dahon ito. Sayang, ang ganda. Pati ito, variegated. Tapos, ang nakakatuwa dito, meron siyang ganyan. So, pag ginanyan nyo yan, meron yung mga kukuha kayo. Kaya lang, sabi ko nga, kailangan mag-pollinate siya, para, nang sa gayon, kapag halimbawa nag-pollinate sa ibang flowers, tutubuan niya ng buto. Kikis-kis natin para maghalo yung kanyang Dito merong Anthurium foliage na isa. Ayan. So, ayan, So, kailangan mag-pollinate sila, So, kis-kis-kis-kis para maging ganito siya. Look. Yun ang kagandahan kapag meron kang pollinator, Ayan, kis-kis natin, and ganyan. Kung halimbawa may mga pollinator sa garden nyo, yun yung trabaho nila. Yung kuhanin yung mga pollen, tapos ilagay dun sa mga isa pang pollen para makabuo ng panibago. Anyways, ganyan po yung mangyayari sa kanya pag nag-pollinate siya, tutubuan siya ng parang mga ganito, parang buto. Lalabas po dun sa kanyang pinaka yan, flowers. Tapos, yan yung itatanim nyo ng susunod, So, ito rin, ganun din nangyayari. Meron siyang mga variegations. Kaya lang, ang pangit ng dahon niya, Gagawin natin is, tapos, parang kulang siya sa lupa, Yan. So, ito namang isa na to, pwede itong putulin na, dahil nakita natin na ang haba na po. Tapos, ito, puputulin natin siya dito, itatanim natin yung pinaka roots, Tapos, ito, tutubuan niya ng panibagong babies. So, pwede rin yan, another way ng propagations ng ating Anthurium foliage. So, yan yung gagawin natin. So, nakikita ko na. And, ano pa?
Ito naman yung nilipat natin, updates tayo. Ito pa pala, meron pa to. Ito, may anthurium foliage pa dito na isa. So ito lilipat naman natin sa mas malaking paso. Yan. At para maganda siya. So ito ang isa niyan. Tapos ito yung ating mga tanim dito sa garden. Tinubuan ng damo, magdadamo tayo. Pero alam nyo kung ano yung napansin ko? Kapag halimbawa inilipat nyo sa mas malaking paso, talagang lumalaki siya. Kasi titingnan nyo, oh, the last time, napakaliliit ng mga to, nakalagay sa maliit na paso. Tapos nung inilipat natin siya, ganyan na siya, oh, ang ganda. No? Tingnan nyo, ang pink. Ito pink series, pag kulay pink, ano. At ang ganda niya, look. Diba? Ganda. And ito pang isa na to, look. Oh, wow, ang ganda ng dahon. Kaya nandito, oh, may siray dahon niya. So ikakata natin mga sirang dahon. Pero nice one kasi ganda ng ano niya, variegation. So, diba? So, yun yung mga plano ko dyan. So ito na naman, pag lumaki naman to, lilipat natin sa mas malaking pasuan. Katulad naman nung ginawa natin doon sa mga nandoon. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga nandoon na variegated, ano. So ito, from dito yung lalagyanan dati noon, ilipat ko naman sa mas malaki. So every 6 months o isang taon, pwede nyo siyang iripat, ano. Depende kung talagang nakita nyo na nagaano na siya. So this one naman, ang ganda ng variations naman nito. So ito rin, yan, ito yung mga galing sa seeds natin before, yung tinanim natin na galing sa seeds. Ang ganda rin, oh, look. Lalo na pag may pamper na dahon, ang ganda niya. So sama natin yan. And this one, ito yung sobrang liit, malaki na rin siya ngayon. Kaya lang tinitingnan ko yung kanyang dahon kasi parang iba yung dahon niya, no? So yan, angkalin natin yan. And sama natin dito. So binubukod-bukod ko na ngayon yung mga gagawin ko. So ayan, and this one, ganda ng variegations ito. Merong mga ano, alam nyo, pag tag-ulan talaga, gumaganda yung mga halaman, house plants, ano, pansinin nyo, mas mabilis silang lumaki kapag tubig ulan talaga yung pinandidilig, no? Ang bilis lumaki nito. So lagyan na natin ito dito, yung ating anthurium foliage. And ito pang isa. Oh, ganda nito. So yan, lagyan natin dito and dito, tamuhan natin. So saka na natin hen. Pero ito lagyan natin ng pataba. O-order ako ng for variegated plants na pataba. Siguro pag nagripat ulit tayo, ayan, para lumaki siya. So ito yung kanina natin nakita. Ito yung dito. So ito yung lilinisin natin ng dahon, tapos ililipat ko to sa mas malaking paso, no, para maganda. And diba, gaganda ng ating yan, variegated plants. Pakita ko naman dito, siguro itong isa na to, ito yung isa kong variety na paborito ko. Iriripat ko to, no, kasi tingnan nyo, parang madaling maano yung dahon niya dito, no. Pero try natin, ang ganda nito, dark yung variegations. Kasi ito yung akin, ito yung laki na, please lumaki. Tsaka itong isa na to, yan. So lilipat din natin yan sa mas ito, hindi na naman tinilipat, malaki na pala yung paso niyan, na. So sama-samahin ko lang, pero ayan na, hindi yan, naabutan na ako ng ulan, kaya sa mga susunod na video, ilan lang yan sa mga aabangan nyo sa ating garden, yung ating mga pinaparami dito na anthurium foliage, no, na napakagaganda at talaga namang wow. Ako pumapatak ng ulan, maya balikan natin siguro pag halimbawang tapos ng ulan, para makita nyo, mahuhugasan yan. Tingnan nyo yung mga ganyan-ganyan, yan, mahuhugasan yan at mas gaganda yung dahon kapag umulan. So ayan, palipasin natin ulan, and ayan po yung ating mga anthurium. So ayan, mas naging freshy da pagkatapos ng ulan. Tingnan nyo, oh, lalong gumanda, no. And sabi ko sa inyo, yung mga puti-puti, ayan, natatanggal, oh. Oh, diba? Pag halimbawang umulan. So ayan na po yung ating
Napagaganda, oh. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay. So, yan. So, ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na yung ating mga houseplants dyan, ano, at yung mga kalagayan nila. And, ayan, sa susunod, samahan nyo ko dun sa ating mga pinaplanong gagawin dito sa ating mga anthurium foliage, ano. At natutuwa ako na excite, no, sa mangyayari. And thank you so much sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po itong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ang maraming mga ka-MVP. And this is Hermes Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!